Kasi ang barangay po, hindi ang korte, hindi niya dinidesisyonan yung kaso. Pinagbabati lang kayo. Ano po ba ang gagawin kapag nakapag-issue na ng barangay ng dalawang certification magkaiba na ginagamit na ebidensya sa kaso? Unang-una kasi yung certification to file action ng barangay, ini-issue yan kapag hindi kayo magkasundo. So halimbawa, meron akong kaso laban kay Ma'am Jen, di ba? Kunyari, didemanda ko siya halimbawa ng slander. Pumunta tayo sa barangay. O di pagkapunta ngayon natin sa barangay, ay natin magkasundo. O di normally 3 hearings yan. Kasi ang barangay po, hindi ang korte, hindi niya dinidesisyonan yung kaso. Pinagbabati lang kayo. Kasi madalas narinig ko yan, pinabarangay na kita. Takot ka naman. Ayaw ko magkita sa barangay. Wala akong bilang yon. Ang gagawin ng barangay pagkakasundo kayo. Normally 3 hearings, hindi kayo nagkasundo. Mag-i-issue na tinatawag na certificate to file action. Yung certificate to file action, kailangan i-attach mo dun sa kaso isasampa mo. Kung hindi, madidismiss yun. Pero yung certificate to file action, pagpunta sa barangay, ginagawa lang yan sa mga ganitong kadahilanan. Halimbawa, una-una magkabarangay kayo. O kaya kung hindi naman kayo magkabarangay, yung barangay ninyo magkadikit. Pwede yun. Pangalawa, yung kaso normally maliliit na kaso lang. Kung criminal case, yung kulong hindi lalampas ng 1 taon. At sa mga civil cases, kinakailangan pumunta kayo sa barangay. So kung ididemanda mo siya ng murder, homicide, hindi mo kailangan pumunta ng barangay, didiretso ka na. So ganito ngayon yan ang problema na issue ng certificate to file action. Kunyaring ebidensyang ginamit ko noon yung text ni X. Nagreklamo ko sa barangay. Tapos nag-issue ng certificate to file action, ginamit ko ng ebidensya yung text halimbawa ni Y and Z. Pwede ba yun? Pwede yun. Kasi yung ebidensya kasi paano kung nakuha mo lang ebidensya after the case, pwede naman. And besides, hindi nga korte ang barangay. Pinagbabati lang kayo. Ayan. Oo, so hindi importante sa barangay masyadong ebidensya.